Okay, ito yung mga sa tingin ko term sa law o sa legal world o legal profession at maging sa insurance profession na dapat alam natin, no? Itong proximate cause at itong probable cause. So yung proximate cause muna. So yung proximate cause is dahilan o event kung bakit ka na injury, bakit ka namatay. So ito yung ginagamit sa sa insurance at saka sa law. Anong dahilan ng pagkamatay niya? That is proximate cause. O bakit ka na-aksidente? Na-aksidente ka dahil nawalan ng preno yung sasakyan. So ano yung nawalan ng preno? Proximate cause yun. Diba? Proximate, ibig sabihin pinakamalapit o pinaka logical na dahilan bakit ka na-injury. Di ba? Paano may girlfriend ka? So yun, di ba yung yung proximate cause is bakit may black eye ka dahil sinunto ka or nabunggo ka or nadapa ka, ganyan. Yun yung proximate cause. Pag sinabi mo namang probable cause, yung probable causes yun ba yung dahilan para karapat dapat kang kasuhan or probable cause guilty ka ba dun sa crime? Dapat ka bang ipanis o ipinalize dun sa crime na yun? Kumbaga sa city ordinances, ang tawag doon infraction. Guilty ka ba dun sa infraction na yun? That's probable cause. I mean, very basic, itong probable cause at saka proximate cause, napakadaling intindihin. Ito yung bagay na hindi na natin dapat kinukonsulta sa abogado. Lalo na yung proximate cause. Yung probable cause, pwede bang kasuhan to, anong remedyo rito, kasi hindi naman parating napupunta sa korte yan eh. Minsan, arigluhan lang yan, okay lang yan, pagkakasunduin lang kayo. Or minsan nga, hindi na kailangan nakakarating sa hindi naman lahat ng kaso dapat ipabarangay mo, di ba? So, yun yung dapat natutunan natin, yung probable cause at saka proximate cause. Ito yung dapat alam natin. Ano ang meaning ng probable cause? Kasi pag humarap tayo sa isang abogado o public attorney, itatanong na lang natin, attorney, ano po ba yung probable cause ng ganitong sitwasyon? Ibig sabihin ng probable cause, yung dahilan na magtutulak sa judge o sa witness na guilty siya para i-judge siya as guilty. So yun yung importante na iintindihan natin. Kung alam natin yung meaning ng probable cause, ang itatanong natin sa abogado next is ano yung mga dahilan para magkaroon ng probable cause yung kalaban ko o yung nang-argabyado sa akin o yung kalaban. Kasi pag walang probable cause, hindi mo siya pwedeng kasuhan. Kaya nga sa Pilipinas, meron tayong preliminary investigation. So yun, kung alam niyo yung meaning, specific na lang yung tanong nyo. So less yung paliwanag. Kasi you go to the specific, mas hindi nasasayang yung oras, mas nagkakaintindihan kung alam kung anong ibig sabihin. Kaya rin na i-vlog ko to. So, yun lang po.